bineberepika pa raw ng National Bureau of Investigation ang impormasyon na may dalawang gustong sumuko. Dalawa ba sa mga at large pa ngayon na sangkot sa flood control scam? Para pag-usapan yan at iba pang issue, makakausap natin sa linya ng telepono si NBI Officer in Charge Director Lito Magno. Sir, magandang gabi po sa inyo. Good evening Hi, po. hello, good evening, Sir Joby, Chiki, and Maricel Maricel po. ba? Opo, Good evening yes po. sir. Sir, linawin ko na po itong sinasabi natin na dalawa po yung gustong sumuko. Ano po yung detalye natin dito? Well, ang nabanggit po kahapon doon sa press ko namin nila Secretary John Vic Remulla at ng ating pong counterparts, no? Ang nabanggit po ay mayroon daw pong tatlong gustong sumuko. Ito po yung nasa abroad. Opo. Nagpadala na po sila ng parang surrendered feelers at sinabi po na nakipag-ugnayan na po sa ating embassy. At ito pong tatlo na ito, kasama na po ba dito si Zaldico? Ay, wala po. Hindi po siya kasama. Okay, so gaano po ka-importante yung role nitong tatlong ito sa usapin po nitong anomalya? Well, unang-una po siguro ay mabibigyan sila ng pagkakataon na idepensa ang kanilang sarili, no, sa mga akusasyon laban sa kanila. At siguro mabibigyan linaw din nila kung ano ang kanilang mga naging partisipasyon dito sa usapin na ito. Pero pwede ba nating sabihin kung saang mga bansa ito, sir? Pagkakalam po namin ay meron po sa New Zealand, sa New York at sa Jordan po ata kung hindi po ako nagkakamali. Ito po ay mga dating DPWH din po ba? Opo. Yung iba po ay dati pong DPWH. Ano po ang... Kasalukuyan po silang DPWH kasi. Kasalukuyang Hindi pa naman po ata sila. DPWH. Na Hindi pa naman po ata sila nag-resign or natanggal sa trabaho. If I am right. Okay, pero ito pong tatlong DPWH na ito na gustong sumuko, may existing warrant na sila. Opo. Kasama po sila doon sa mga pangalang inilabas ng Sandigan Bayan na warrant of arrest. So paano po yung magiging scenario, sir, kapag sumuko na sila through our embassy po ba? Pwede po silang voluntaryong bumalik sa ating bansa, no? On their own, or kung nangangamba naman po sila sa kanilang seguridad, ay pwede naman po natin silang sunduin doon, no? Ng ating mga law enforcement authorities, ang kapulisan or kami po sa NBI, ay pwede rin naman pong sunduin sila doon. And once na nabalik po sila dito sa Manila, kaninong custody po sila? Ang mangyayari po nun ay i-return po natin yung warrant of arrest nila na may impormasyon na sila ay nahuli na at nasa kustodiya na ng either ng NBI or ng PNP. Ang susunod po doon, mag-i-issue ng commitment order ang ating Sandigan Bayan. Katulad po kung napanood niyo yung kahapon, na-issuehan na po sila ng commitment order at nasa custody na po sila ng BJMP doon po sa Quezon City Jail, sa Payatas. Pero sa ngayon po, wala pa po tayo masyadong impormasyon na nakuha sa kanila. Maliban po dun sa intention, of course, no, na mag-surrender sila. Like, for example, meron ba tayong impormasyon as vague as meron ba silang idinadawit pa na ibang mga pangalan, bigger names especially? Sa ngayon po, wala pa po, ma'am. Speaking of bigger names, Attorney Lito, siyempre, dahil visible siya, no? Napupuna na nga kahit yung buhok na pa iba-iba daw. Dun sa third video. Dating Congressman Saldico, meron na ba tayong at least update, kung paanong siya tinutuntun ng ating mga otoridad, dahil naglabas na naman ng video kanina eh. Apo, ang huling nabanggit ay nasa Japan daw po. Yung po ang huling na-track sa kanya. As of when itong Japan po? Medyo na ho siguro may konting ilang araw na ho. Yeah. May katagalan na po ng konti. Wala bang feelers kahit from his camp na baka naman isa sa mga gusto na ring umuwi, supposedly? Sa amin po sa NBI, wala po kaming natatanggap pa, sir. Pero ngayon, sir, ano ang plano nating gawin para maibalik dito sa
Manila si Zaldico. So, nung nilabasan na po siya ng warrant of arrest, ay gumawa na po tayo ng request agad-agad sa Interpol para po maisama na siya sa red notice list. Gano'n po katagal po bago siya maisama kasi nag-request na po tayo. So, kailan po maging effective na nandun na po talaga siya? Hindi po natin masabi kung gaano po kabilis o yung ilang araw ho bago mailabas yung red notice kasi depende po yan sa evaluation na gagawin nung pong Interpol. Pero sir, etong mga inilalabas na video ni Zaldico, pwede ba siyang gawing evidence against or para sa kanya? Well, sa una po siguro, dahil siya ay voluntary nagsalita, pwede siyang magamit kasi against sa interest niya yan. Ibig sabihin, kinikwento niya kung ano naging partisipasyon niya. Pero as to others, kailangan ho pa kasing panumpaan at Yun nga. maging sumpaan niya ang kanyang salaysay. Oo. So hanggang saan lang yung bigat nung video message na napapanood natin ngayon considering na di nga siya nag-take ng oath nung pinalabas tong videos na to eh. Sa mata po kasi nung batas natin ay sinasabi po kung ang isang salaysay ay hindi pinanumpaan ay tinuturing lang po natin yan na hearsay. So baliwala, kumbaga. Well, baliwala po sa mata ng batas. Opo. Pero dahil nag-a-upload siya ng video, base, natitrace ba natin, sir? Galing pa rin ba ng Japan yung pag-a-upload ng video? Yan po ay sinasailalim pa natin sa mga pagsuri, ma'am. Yung pong mga video niyang ina-upload. Oo, si Harry Roque. Confirm na po ba and director kung si Harry Roque po ay nandun po talaga sa Vienna, Austria? Ay parang may napanood po ako, may nagsabi na parang naglabas siya ng isang video at kinukonfirma niya na siya ay papunta ng Vienna at hindi naman siya na-aresto pa. Yun po, kasi may lumabas po kasing balita kanina na inaresto habang nasa airport, no? Pero doon po sa pahayag niya na siya ay hindi inaresto, siya ay hindi under custody ng anumang otoridad at wala rin naman po tayong nakuhang confirmation sa ating mga counterparts. So, as far as NBI is concerned, hindi totoo yun lumabas na balita na naaresto na siya. Opo. Okay. Pero since canceled yung passport niya, sir, it's safe to assume na hanggang dun lang siya sa European countries pwedeng umikot. Ano po? May sinasabi po kasi siya na siya ay nag-a-apply ng asylum as a political refuge. So nakapending pa yon. Ang epekto naman ho kasi pag kinansila na yung passport, no, nawawalan ka ng pagkakilanlan. Okay. Ibig kong sabihin, di ho ba tayo pag nag-abroad tayo sa pagpasok natin sa isang bansa, ang unang hinihingi sa atin ay pasaporte. So kung ikaw ho ay lalabas o papasok ng isang bansa, kailangan mo ang pasaporte. At kung wala po kayong pasaporte, kayo po ay maituturing na isang illegal alien. Opo. Pero ang epekto po nun, pwede po kayong i-hold at i-deport kung saan kayo huling pumasok na territory o yung pinanggalingan nyo, or pwede kayong ibalik sa bansa nyo na originally. So depende po yan sa host country o kung saang bansa siya nandun. Kaya lang sir, dahil nandun siya sa Europe, may mga pagkakataon kasi 'di ba na tumatawid ka lang, nagte-train ka lang, nagbubus nga lang diyan di ba? Pwede, opo. Tatawid May kayo. mga ganun po, opo. Kasi Oo. isang visa lang naman sa kanila, di ho ba? Yung mga Schengen visa. Oo. So parang safe to say, makakaikot siya, pero dun lang, sa Europe lang, hindi siya makakalabas kasi wala na siyang identity. Malaki ang posibilidad na ganun, opo. Okay, sige po. Sir, kailan namin aasahan yung mga big names na mahuhuli? Yan ang inaabangan namin, sir Siguro ho, basta ho may mandato di aresto na, gagawin naman ho ng inyong mga law enforcer ang kanilang dapat gawin. Mhm. Okay. Sir Lito, thank you po.
Ay, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming Sa inyong salamat po panonood sa at inyo, Sir pagsubaybay. Lito. Salamat po. Okay, siya po si Attorney Lito Magno, ang hepe po ng National Bureau of Investigation.